Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo! Ako'y nagpabalik at welcome sa isa na namang episode ng Paseo ng Bawat Hurado. Ako ang batas, yo. Yeah. So simula na tayo sa right of way. Right of way to, tama? Tama, right of way. So, yeah, buena mano syempre. Champion, M-Zite. Nakakatuwa rin na recently marami ako nakitang mga podcast na nag-guest ang mga kapatid ko sa Uprising. So, syempre, masarap din makarinig ng mga storya nila, kwentuhan, ganon. So, kung yun pa napapanood at panoorin nyo, latest yung naparod ko yung kay Sayad, tsaka yung kay Sayad sa Raid My Bar, kay Tiny, no? So, spatan nyo. Tapos, yun nga, nagdayo rin si Sayad eh. Tapos si Enigma sa kay M-Zite, no? Next episode. Tapos Plasma, Dog Brock, no? So, yes, patan nyo, pare. Tapos, yun, marami ako nakapila na videos, kumbaga ahead. Itong review na to, ang upload nito siguro mga 3 weeks after pa, mga ganun. So kapag nag-comment din ako sa mga current issues, current events, late na kapag nabasa nyo, kapag naparod nyo. So pointless. Diba? Yun. Yun lang. Game na. Putang ina. Flip top beer. Alam nyo, dahil ang trabaho ko ngayon ay blender, tangina, no? Pwede ako maging blender ng flip top beer. Pwedeng ako yan. Ako yung brewer. Kumbaga, medyo natuto na ako sa mga ganyang bagay ngayon. Tangina, no? Parang sarap isipin. Eventually, kunwari, biglang, hindi, no? Masyadong matagal pa yun. Pero, wala lang. Kumbaga, yung natutunan ko dito sa trabaho ko ngayon, pwede kong magamit dyan. Yun yung punto ko. Omar B. Yun, no? Yun, no? Puta. Malayo sa bituka yung sugat ng kahapon, pero paano kung sabihin ko sa yung tulad mo ngayon, kawawang umiiro. Slack 1, hanep. Emblem. Shoutout sa buong Flip Top Universe. Shoutout na Pricing represent, yo. Itaas ang kamao. DJ Amp, ano ba to? Parang
parang ano talaga to, B-side days, no? Parang para yung mga bago lang, yung mga bagong MC tsaka yung mga bagong audience, meron silang idea kung ano yung nararanasan natin dati. Nagkaroon na resulta yung mga pinaghahandaan ko dati, yung mga battle na minsan lang dumadaan sa isip ko na magiging epektibo pala sa manonood, and then magiging epektibo rin sa desisyon kung ba't ako nandito sa tuktok ngayon. Based naman sa mga nakita kong past battles niya, ano siya, preparado siya lagi. So tingin ko maghahanda siya. So tingin ko excited na rin yun na mag-perform. Ako din, excited na din ako. Tumbatan lang na siguro ng galing. Kung papasukin niya yung mundo ko bilang left field, sana maayos niya. Kasi nag-aantay ako dun sa pinto eh. Medyo lalim, hindi siya yung parang mga traditional na malalim na MC dito sa Flip Top eh. Yung lalim niya may konting touch ng ng modern na approach, no. Tingin ko kay MZ siguro mas improve yung sulat niya. Alam niya naman na may balak niya siguro ubusin yung taga Mindanao, pero di niya alam na nandun na sa sulok yung mismong magpapatigil ng goal niya. Yun, article, sana to pa rin may usapan natin na hindi ka magbabangs. Pero yun nga, sana kung ano man yung mangyari, enjoy sa atin, enjoy lang. At sa mga tropa, good luck sa atin dalawa at yun, good luck sa lahat. Yo, kuya! Siguro kung sinasabi nila magkamukha tayo, pero ngayon magbasagan tayo ng mukha. Antayin kita sa stage. Tingnan mo yung bunso mong kapatid kung paano binugbog yung nakakatandang kuya. Tapos ang gitna niya si Cripply, ganun ba yun? Flip Top, Right of Way, Day 2, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, huling laban na ng gabi, huling laban na ng 2 araw na event natin, isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga nakasama natin mula kahapon hanggang ngayon. Flip Top, magigay para sa parating nating laban. Shoutout syempre, Matchpoint Sports Bar sa pagtanggap. Matitikman nyo na dito yung Flip Top Beer. Available siya kahit walang Flip Top event. Kumbaga, punta lang kayo dito, tikman nyo yung pagkain, solid yung pagkain dito. At syempre, mga ibang event din dito sa Matchpoint. Shoutout sa mga Represent Collab, Real Jokes, High Minds, abangan ng mga bagong disenyong parating, Crown Manila, Black Manila, Linya Linya, Hype Beat, branded, may bagong pwesto sa Cubao. Silipin niyo yan para sa mga iba't ibang Represent Collab din, pati na rin sa tickets sa future events. Ulap Unhinged, 7-4, Killions, RX Panda. Lahat ng bumiyahin na napakalayo para sa event na to. Lahat ng MCs na buo-buo ng liga. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sa tiwala nyo, palagi. At sa kanan ko, Pasig City, represent, pati na rin Leyte. Mag-ihay tayo lahat para kay MZ. Malaki na makita mo, digmaan ang pinakamatitikas to. Bawal ang iyakin at mareklamo, kasi baka ikaw din ang umuwing talo. Magaling ka mo, bakit ipakita kung gaano kalupit na talentado? Kasi baka biglang magdapaan pag tinamaan kayo na kasintado. Ito syempre Motos Battle League, syempre Blacksmith Jewelry, MMX na yan. Sa Motos Run version 2, abangan nyo yan. Sa dev namin, Moons Bornilla, kay Datby, kay Paring Harvey, C4S Hats, Linya Linya, syempre Pinoy Boulevard, Crown Manila, Pastry Vapors, recognized ng Bay Area, kay Direk Bergie, Shift Clothing, at syempre Goat Herder Coffee. Yan, maraming salamat. Shoutouts Direk Berg, Shift, at shoutout syempre Motos Battle League. At sa kaliwa ko naman, General Santos City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Article Clifton. Nalilito ka rin ba sa paiba-iba kung pagtingin ha? Ganon kasi nakikita kong halimbawa na hindi ko narinig sa iyong hiling na mag-iisa ako sa iyong paborito at walang saysay kung ba't ako naparito. Subalit kung naisin kung nandito ka, ang tanging katuparan ng mga maling para Yo, shoutout Pangkat Magat, Digmaan, Jensan, sa lahat ng mga kasama ko dyan sa Pangkat Magat, kay Sir Alvin Choa, kay Black Manila, Linya Linya, pati na rin kay sining ni Zen Luca. Yeah. Digmaan Battle League, represent nga pala, shoutout sa kanila, shoutout sa lagad ng sining Zen Luke. At nanalo ng coin toss si Article Clifted, pili niya mauna, si M-Zite. Tig 2 minuto dapat, pero enjoy na natin to. Huling laban na para sa Right of Way Day 2. Unang banat, pakinggan natin, M-Zite. Wala kang pagkakakilanlan! Yan ang sinabi niya kay Jamie Sykes, na para bang siya ay meron na. Iba ka.
Tol, uunahan na kita. Itong mga taong to, hindi ganito kilala. Kilala nyo? Oo, kilala namin yan. Kilala ka daw. Pero di na para makipagtalo. Para sa ampa. Di ka na rin naman makikilala ng mga yan pag itong mga kamao ko, namukaan ka. Taida ka. Pero prangkahan na. So far, parang ako na yung biggest name na sa'yo makikipagbakbakan. Samantalang ang kantsaw sa akin ay kung kani-kanino na lang inilalaban. Pero wala yan. 100 po. Kani-kanino na lang inilalaban. Alam mo, na-realize ko rin, no, kapag mas sa dulo lang ako ng kapag mas sa dulo lang round lang ako, parang parang sinasabi ko lang yung nasa listahan ko, nakakalimutan ko yung iba, so naisip ko dapat kong mas ihinto di ba? Para din mas yun na yun. So, yun namukaan ka. Galing, no? Pag namukaan ka. Kumbaga, wordplay na basta yun. Tapos, kani-kanino na lang nakikipaglaban. Ang sarap ng mga ganong klaseng hirit sa battle din talaga. Alam mo yun, kung ikaw nasa lugar ni M-Site, talagang dapat mong sabihin, dapat mong gamitin yung angle na gano'n eh. Tingin ko. Porsyento, walang diskwento, malaki o maliit man ang tanghalan. Kung si Poison papatay na yung detalye, di kailangan. Ako kahit walang pangalan. Tignan nyo naman yung postura. Tignan mo naman yung postura. Mukhang bago pa mag-tryouts, nagpa-practice pa magmura. Ganto itsura ng mga classmate nyo nung bata na kumakain ng pambura. Small talk ang tawag sa usapan pag ikaw ang topic. Yung body type pang damulag, yung mukha pang suneyo, tanginang itsura to, nostalgic. Pero galing to ng Jensan. So nagsawa na sa tuna. Sa big fish naman magtatangka to, matapang ka mo. Kaso paano mo ko bibingwitin kung kaya kong lulukin niyang bangka mo? Solid, no? Parang ano siya, parang whale ang dating, no? Ganun. Big fish pala. Parang ganyan eh, no? Tapos yung pambura, kumakain na pambura. Laugh trip. Kaya ito pag nakikita ko si article na papangiti niya ako eh. Kasi karakter talaga siya. Peace sa'yo article, pare. Astig yung ginagawa mo. Astig din music mo. Tuloy-tuloy lang. Kaya tayo sinabay sa langit at lupa para meron kang idea ng pagitan mo sa akin. Mula sa kinatatayuan mo kung anong taas ko sa'yo, yun din ang lamang ko sa'yo sa lalim. Huwag mong sukatin. Kahit ikaw pa mamili na estilo kung paano kita wawasakin, walang hassle. Hindi na to basta well-rounded. Definisyon na to ng rap battle. Ganda naman nun, pare. Definition na to ng rap battle. Ako yun. Alam mo yun, di ba? Parang, tangina nyo, eto yun. Yeah. Gusto ko yung mga ganun. Ang sarap ng ganyang klaseng linya sa battle na kayang na worthy yung nagsabi. Alam mo yun, yung parang kaya panindigan yung sinabi, yung ganyan. So, solid, astig. Yan. Pero dito pwede mo ako matalo. Hindi naman masama kung yun ang mithi mo. Ika nga nila lahat ng bangkay sa Everest minsan na ding naging porsigido. Kaya Yeah.
Minsan na nagpursigido. Pang ano no? Pang kumbaga parang ganyan mag-isip si Sayad. May mga ganyan siyang hirit na syempre hindi niya sasabihin na Mount Everest, pero yung basta yung ganyang perspective sa mga bagay, no, na ako narinig ko kay Sayad yung ganyan. Sige! Akyatin ang matayog hanggang rurok. Kung yan ang pangarap mo, Utoy, para malaman mong karamihan ng namatay hindi nahulog, kundi yung mga nagpatuloy. Galing, tangina nyo. Hanep. Yeah. Yun ang kagandahan ng battle rap, no? Salamat sa pinapakita mo, M-Site. Gagamitin kong apoy yan para makapag-practice ako magsulat ulit. Tangina. Pero tataas TF mo kasi may abuloy. Nakasama. Yan ay sumpaba o biyaya. Buti na lang wala ka pang anak at asawa. So sa amin dalawa siya yung binata. Siya yung binata. Putang ina. Wawa ng lubos. Sa amin dalawa siya yung binata. Kinawawa ng lubos, harap-harapan, winalangya ka. Sa sobrang bastos, kanina pa tayo nag-uusap-usap, di man lang kita pinakilala. Pupunta sa ako ba yun? Biglang napaisip ako sa line na yun. Sobrang bastos, kanina pa tayo nag-uusap, di man lang kita pinakilala. Gusto mo na palaliman, di ba? Pues ang maglilibing ay backho. Hindi magtitipid sa kahit sino titindig dyan sa harap ko, ganyan kapag walang pangalan. Yung pagkitili random, namatay nang di nakikilala, kinilala bilang John Doe. Welcome! Welcome sa battle rap, Bagito. Haharap ka sa kampiyon pagkat sinagot mo ang tawag ng tanghalan. Parang sa... Ganda ko paano niya ginamit yun, tawag ng tanghalan. Ano yan? Di ko alam kung ginamit ko na yan, pero isa yan sa mga ginusto kong maisipan sana ng laro. Yun nga, hindi ko maalala kung naisipan ko ba pero di ba? Parang household siya, household name siya, tawag ng tanghalan. Rin sa nakawan, marami pang pagdaraanan para lang mapangalanan. Kaya sa wakas, article clipped ng kanyang ngalan. Kaso sayang, pabor na sana ang guhit ng kapalaran. Kaso paano matatandaan kung merong guhit na nakaharang? Ay. Malakas. 239. 239 si M-Site, yo. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points sa 239. Namukhaan, yun nga, namukhaan siya 11, no? Sabi ko, namukhaan ka. Yun laro na yun. Tapos yung kani-kanino lang nakikipaglaban. Ganito yung itsura ng mga kumakain ng pambura, yung classmate yung kumakain ng pambura. Tas kaya ko lunukin yung bangka mo. Tangina mo. Lamang ko sa'yo sa lalim, yung langit lupa. Taas ko sa'yo, lamang ko sa'yo sa lalim. Ang parang lahat ng parang na-maximize at na-utilize niya yung langit lupa para sa akin kung paano yun nilaro ng ganun. Definition ng rap battle. Oh shit. Yan yung mga tipong hindi imposibleng marinig nyo sa akin dati. Baga ganyan yung swagger ko sa battle, di ba? Na parang
pwedeng sa akin ang galing yon yung ganong klaseng linya. Tapos minsan na din naging porsigido yung mga nasa Mount Everest, di ba? Yung mga namatay. Tsaka yung mga nagpatuloy, hindi yung mga nahulog, kundi yung mga nagpatuloy. Tsaka yung binata, siya yung binata. Tawag ng tanghalan, yun nga, ulit. Tsaka yung guhit na nakaharang sa pangalan. Yan. So, round 1 ni Mzite, solid. Tangina. Yung pagra-rap ni Mzite parang nangailangan siya ng pera. Ganun katindi. Alam ko lahat tayo kailangan natin ng pera. Pero alam mo yun, yung ganung parang tangina. Galing. Walang balat, boy, natin! Yo! Kumuha ng linya kay Jamie Syke na yun ang aking best fight. Kahit di ako kilala, makikilala nila ako bilang pumatay kay Mzite. Okay? Putang ina. Props kay Article. Natatawa man ako dahil sa ganun, pero syempre alam natin lahat na hindi yan ang mother tongue ni Article, no? So saludo dahil kailangan mo pang i-translate pati ang rebuttal mo. Syempre, alam mo yun, bilang isang imigrante na ako syempre parang tingnan sa labas kailangan ko mag-English eh. Alam mo yun, no choice ako, di ba? So, minsan parang, tangina, natamad na ako may pag-usap dahil kailangan ko pa i-translate eh. Alam mo yung gano'n, minsan parang, kung pwedeng hindi na lang may pag-usap, hindi na lang may pag-usap. May mga times na gano'n ako. So, wala lang. Astig lang na si Article, magre-rebut siya dyan sa battle. Pero syempre, dahil Bisaya siya, tatranslate pa niya Tagalog. Kaya shoutout sa kanya at sa mga battle MC na hindi Tagalog ang first language, no? O, ganun. Astig. Ako yung like sa Cripply versus MZ Mamen. Si Bangs, tunog ni Ricky Martin. Kuntrat ni Eric, magkakamukha pinagtatapat. Malamang mukha mo unang di na maihaharap. Pagkat amoy kang pandemyang di na nalalanghap. Sa katagalay payabangan na lang ng mga naaambag. Hoy, wala akong natatanggap. Nung unang salang mo sa likod ng cam ako nanlalaglag. 2023, una mong appear sa akin. 1 Minutes Mindanao na mangha sa aking lalim. Ngayon ay pausbong ako, nagbabalak ka na harangin. Tandaang sa haba ng pangalan ko, lumalagpas na to sa margin. Dinahad lang pagiging Bisaya, boy. Mas lalong nakakatakot. Tayo'y nasa tore ng Babel, nag-uusap ng Tagalog. Astig. Gusto ko yung line na yun. Story ni Babel doon ng gift of tongues, tama? May S ba yan? Gift of tongue. May S, gift of tongues. Tapos nag-uusap sila ng Tagalog, no? Parang kahit sabihin mong napaka-abstract nung line na pwedeng walang ibig sabihin, astig pa rin para sa akin. Yung buong idea lang ng ganon. Na naghangin, no? Sabayan mo estilo ko, siguraduhin mong sasabog. Kung tumaliman iyon dila, punyal ko nakatusok sa iyong batok. Sabay bawi palabas at ay panang dumating. Yung punyal ay naging palasong dapat saluhin. Pero piniling idiin sa noong balak buwagin hanggang sa tumagos yung araw. Parang dual screen. Ikinagagalak ko ba? Ginagagalak ko ba? Mali ka na na feeling vibes. Oportunidad kita. Huwag kang ang feeling zite. Kung main event man tayo, di ako na excite. Kahit nasa baba tayo ng poster, kaya kitang ilaglag sa line-up at itabi sa ticket price.
Paano mo ako masusugatan? Parang ngayon nagjo-jokes na si Article, tsaka medyo mas gumagamit na siya ng mga English na salita, no? Kumpara ng mga una niya. Alam ko nung una mas Tagalog talaga or siguro sinusubukan niya na mas Tagalog. Ngayon nararamdaman ko na medyo gumagamit na siya ng Taglish, no? Dual screen. Kumbaga hindi ko na-expect na makakarinig ako sa kanya ng ganung punchline. Pero astig, nagustuhan ko yun. Tsaka yung ticket price, yun. Poster ticket price, ang kulit lang. Galing pa lalo kay Article Clipted. So yung buong contrast nun na effective siya para sa akin. Lamoy panlunas. Yung Zimo, hilik lang ng baboy sa gubat. Kung sanay sa silipan ng impormasyon para masukat, sa sinturon tayo ni Judas maghanap pa ng butas. Sinturon ni Judas maghanapan ng butas. Putang ina, no? Pagkat rookie lang ang kaya mo na tupiin hangal, subalit tumiklop iyong pakpak panderbing may kaarawan. Pagkat rap Tumupi iyong pakpak pang derby na kaarawan. skill ko panabong, tinuturing pang banal sa bungerong nagfi-freestyle doon sa lawa ng Taal. Oh, lawa ng Taal. Ang kulit lang na kung paano niya winner play yung freestyle, eh, no? Mula kay Lucas, MP3, Plaridel Aba, article di masunod ng di marunong magbasa. Kung Superman kang tagabuhat ng Tagalog dun sa mapa, yung kryptonite nandun sa tasa ko, ginagawa ko matcha. Astig, ang kulit nga lang ng actions ni ni Article. Timplahin kanyang layunin, Bisayang Mindanao lahat. May nais ba na patunayan o pambawi lang kay Sak? Mula Cagayan, Surigao, Tagum, Jensen, hindi na umikot ng Davao. Kung tinadtad kang balbakwa, ako humigop ng sabaw. Woo! Tangin. Hanep din. Parang na witness natin yung evolution ni Article Clipted. Ako, nakikita ko. Di ba? Kumbaga, naalala ko first time ko siya napanood hanggang sa Nag-isa buhay. Isa buhay yun, tama, di ba? Although, yung kay M-Site din naman, pero kumbaga parang ang ganda nung yung trajectory ni Article, no? Mas nakikilala na niya yung sarili niya. Kumbaga, pag in terms of sa style na effective, na shed na niya, natitrim na niya yung fats, kumbaga, ng style niya. So, nagiging mas defined na, no? Pagkat ganyan-ganyang galaw, kala niya trip niya ay masahol, pandagdag sa resume mga ayasib nila lamon. Hoy, niyayanig ka ng Bisaya, inaalog ka ng takot, sa lakas gumuhutory ng Babel. At natabunan tong Tagalog. Check. Okay, article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oh, 11 all. Wow. Astig. Para solid. Siguro mas prototypical lang talaga sa battle rap. Yung style sa battle. Pagdating sa battle rap ni M-Site, kanya tingin ko parang siya yung nakakuha. Pero ngayon sa papel, nakikita ko na all.
parang unfair din na dahil yun yung nakasanayan ko, parang dapat yun na. Dahil yung mga nilatag ni Article Clipted, effective din talaga di ba? Parang iba yung approach kasi siguro. Di ba? Pero effective siya. So, talagang tie siya. Dapat tie siya. Saktong tie din naman yung numero. So, yun. Lumalagpas sa margin. Ang ganda nung ni article na yun. Simpleng-simple lang pero tangina, di ba? Torre ng Babel, nag-uusap ng Tagalog, yun. Kanya lang hindi ko na inano yung dulo dahil parang ginamit lang din niya yung same pero ibang context. Sa tingin ko hindi sinetap, imposible. I don't think na sinetap niya, kanya sa simula sinabi yung Torre ng Babel tsaka nag-uusap ng Tagalog para dun sa ender na yun. Tingin ko hindi or kung oo man, parang dikit na dikit yung Tagalog tsaka yung Babel na parehas na sa isang line. So, sayang. Kung isa lang dun yung ginamit niya, kahit alin na gamitin niya effective, pero isa lang sana yung ginamit niya doon. Tapos yung batok, may ano sa batok. Tapos yung tatagos yung arrow, parang naka-dual screen. Ang kulit no? Tsaka yung bababa ko yung pangalan mo, ticket price. Yeah. Tapos yung sinturon ni Judas, maghanapan ng butas, parang ganyan. Ako, sa abstract kasi, sobrang daming pwedeng ibig sabihin pero pwedeng wala ring ibig sabihin, di ba? So maganda siya, pinuntusan ko, pero kung susubukan mo siya intindihin na parang okay, bakit sinturon ni Judas naghahanapan ng butas, saan ang butas? Walang butas. So parang hindi mo na siya kailangan istingnan sa ganong context na parang bakit? Ano ba ibig sabihin ng naghahanapan ng butas, di ba? Parang solid lang talaga yung pagkakakonstruct niya ng line, yung idea, kung paano niya nilaro yung thoughts. So, yeah. Tapos yung lawa ng Taal, nag-freestyle, yun nga yung wordplay niya doon. Solid, effective, kakaiba. Kakaiba siya. Iba yung atake niya eh. Hindi mo laging narinig. Kaya astig eh. Hindi marunong magbasa. Kung paano lang niya ginamit yung paano ba. Kalimutan ko na. Tapos yung matcha, kryptonite, pambawi lang kay Sak. Tsaka yung humigop ng sabaw, balbakwa. So yeah. Tayong round 1. Tingnan natin ang round 2 ni M-Zite. Nice! Hindi ko na na-check yung oras. Hayaan nyo na para solid. Yo! Makikilalang pumatay daw kay M-Site. Ang naggago to. Luma na yon, alam na nila yon, 7 na yung talo ko. Tanginan to. Tignan nyo yung bunbunan, walang laman. Kung tayo magkamuka, di tayo kambal kasi kinain na kita sa sinapupunan pa lang. No, tanginan to. Sasabay ka ba hanggang dulo? Ano palaliman? Ba't ako makikipag-espadahan sa'yo kung kaya kitang barilin sa ulo? Ano? Tanginan to, mali yata ng pagkakahubog. Yung matcha gagamin mong kryptonite, huwag kang piling Superman, mamamalat ka sa bubog. Mamamalat sa bubog. Yuntusan ko yung rebat na yun. Oh, paalala ko lang ha. Siya si Article. Baka makalimutan ng judges. Kasi ayon sa Google, wala namang word na clipted. Yung natawa si Sayad. Alam ko tawa niya yun. Kasi nakalaban niya yun eh. At alam ko, inangle niya yun eh. future ng battle rap, may problema din sa past tense.
Parang Ang galing. Future ng battle rap may problema sa past tense. Ang galing. ako. Kaya nga hinanap ko. At ang past tense ng clip ay clip, tang ina mo. O baka sabihin, isa rin ako. Ulul! Buti pa yung word na found sa you can found, nakita ko. Ang galing. Alala ko dati, nag-post ata ako niyan eh. You can found it. Tas para laugh trip lang naman ako, di ba? Pero siguro, siyempre, hindi ko na dapat pinost. Kaya pasensya ka na, M-Site. Nung huli tayo magka-chat, sinabi ko naman din talaga sa'yo, tangina, alam mo pare, sagad sa hater ko dati, sagad sa kupal. Yeah. Ganun talaga kapag siyempre mas bata pa eh. Pero hindi na ako bata nun. Pero mas bata pa rin ako kumpara sa ngayon. Diba? So, natututo mga tao, pare. Peace tayo, M-Site. Tensya ka na, yo. At nakita nyo, ginagaya si Balakid. Kuwang-kuwa yung kamay, pati yung lalim, pero hindi kung paano inihain. Hoy, sa battle rap, dapat pamatay ang sining, ha? At sa kanila, yun ang laging suliranin. Tipong kailangan ko pa lumangoy, maubusan ng hangin, mga paapulikatin, para lamang masabing napatunayan na sa akin kahit papano'y nakakamatay ang lalim. Anong balita sa probinsya? May laban daw siya sa flip-top, headliner pa, so what? Hindi naman yung milagro. Ang kaso, makikita nyo yung article na nasa obituaryo. Yung katawan nakabalot sa dyaryo. Yung muka, hindi nyo na makita. Parang bayaran na media, yung article na takpan ng iba't ibang balita. Tori ni Babel, bawal iwala ang taas ng palapag kung pundasyon mo ang mahina. Paano ka tatagal kung yung pagkabalakid mo yung pang naiya? Yung balakid mo, yung pang naiya, baguhan, kaya wala akong masyadong idea para magapi ka. Tangina, akala ko madali lang, yung pala mas madali pa. Kung paglalalim-laliman mo, tinatural. Dinadaan mo lang sa bokabularyo mong mapanghalina. Sa sobrang babaw parang gobyernong huwad, di ko na kailangan lumubog para makita. O di ba, wag mo ko yayabangan na ikaw ay galing sa digmaan. Dito wala ka pang ranggo, ako masambog pa sa sagbro. Lisensyado kaya madali lang pakitaan kung paano mag-ABAB sa harapan ng non-pro. Dr. Strange puno na possibilities, pero bilang MC, wala akong hate kay art, I promise. Sa katunayan, kaya kong i-separate yung art sa artist. Siya nga pala si... Tangina ka, M-Site. Tumigil ka na dyan. De, galing. Tangina ka. Siya nga pala si Felix Palabaw sa totoong buhay. At sa Bisaya, ang totoo, ano daw? Tinuod. Bisaya, Tagalog, Ingles, talagang nosebleed. Pag itong Palabaw, tinuhod. Celestial mode, kaya kung usapang skills, yung aking sining angat. Ibahin mo ako sa mga MC na nagpi-feeling na God. Talagang legit pa sa legit yung pagka-misfit sa God sa kada hit ng aking face sa mukha ni Felix Bakat. VIPs, di kinakapkapan, diretso lang kaya walang nakakapansin. Kahit lanseta, pasok sa venue, basta ako may dala ng patalim. At pagkasaksak, sa diib
sa dibdib mo iiwanan ng pagkakadiin. Hindi mo gugustuhin tanungin kay Enigma kung palalabasin. Galing. Tangay na. Don DeMarco. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puking ina ka. Yeah. Namamalat sa bubog rebat sa Kryptonite. Tapos yung past tense, future ng battle rap. Nakalimutan ko mag-post din eh, no? Hindi pa ako sanay eh. Tapos yung, at least you can found para nakita niya, yeah? Tapos article sa Obituaryo, natabunan ng iba't ibang balita, yung article natabunan ng iba't ibang balita. Tapos yung balakid pang naiya. Akala ko madali, mas madali pa. Puta, tangina. Na ano, ang simple lang nun pero swak lang eh, di ba? Parang tangina. Akala ko mani eh, mas minani pa. Parang alam mo yan, parang ganun eh. Tas mas hambog pa sa Sagpro, parang ganyan. So, shout out kay Hambog. Alam ko dati nag-try out din yan eh. Or di siya tumuloy nun. Nagpalista pero hindi yata tumuloy. Parang ganun. Tas non-pro, AV. Yung ba yung sa Makati? Tapos yung kaya kong ihiwalay ang art sa artist, solid yun. Tapos yung tinuhod, nosebleed, Felix Bacat, pang old school eh, no? Tapos yung patalim, yung kusye nagpasok, di ba? Tsaka yung palalabasin. So solid, ilan sa akin ko? 13? 14? 14? Stig. Makina si M-Site. Parang ilang battle siya parang tuloy-tuloy siya mga battle eh, no? Hindi nauubusan. Automatic na. Lahat siguro naiisip niyan ngayon puro punchline. Alam mo yun? Dati nung panahon ng isa buhay run ko, yung una, yung unang dalawa, medyo ganun ako eh. Parang putang ina. Lagi lang ako may naiisip ng mga punchline. So, lista lang ako ng lista. Ganun. Tangin ng kulit eh. No? Naalala ko bigla yung panahon na yun. Okay, article clipped, round 2. Lunes na pala bukas. Kala ko Martes. Kambal kita sa sila pupunan. Yung mama mo walang matres. Labo. Tanginang yan. Game. Pupuntusan ko ba yung ganong kalabong linya? Ina, puntusan natin. Sige. Pag big name, maraming connection. Aba given na yon. Pwes, tutuhugin lalamunan ng antenang baron. Iikutin para magkaroon ng indikasyon hanggang luminaw yung reception ng TV Patrol. Pagkat gusto kong ibalitang, kami yung punteriya. Mangangasim lang niyang mukha mo sa tagal ng obserba. Sa tindahan ni Aling Nena, dun ako mamimigla. Isasabit ko tong M-Zyte bilang chichirya. Sa kadahilan ng gusto pa niya na bumenta,
May validation pang mabuhos. Paus na nga yung boses mo, may balak pang malunod. Ngingitian kanyang liig, sa yung dugo ka magmumog. Sabay, Roger. ka nun kasimple baguhin yung tunog ng motos. Hampasin ng metronome. Teka, brutal na yung pagiging ako. Iipitin ng kadena habang nasa sprocket pa to. Ganito yung mundo ko. Dito ka mabibilanggo. Pagbukas ko ng bungo ni Emzite, nakita ko si Christian Paulo naghihingalo. Jackhammer si PR linta nag-mouth to mouth sa'yo. Yung X-ray photocopier, nakitang back-to-back bano. Vital monitoring nagwe-wave. Hindi pa magsoli ng live. Zztit, zztit, zztit. Tangina, kanina pa pala to flatline. Grounded lang si Toby Maguire. Pinaganda ko lang ideya mo na kung ano ang dulot para di na matulog at panlaman tiyan sa asurot. Nakikiramay sa yung sulat na maaga kong pinutol. Bumbilya sa yung ulo, panliwanag sa yung burol. Nasaksihan ka mang pugot at baon na sa damuhan. Ikakabit ko yan ulit, nagtitipid sa laruan. Tanginang yan. Nagtitipid sa laruan no? Kaya na ako sa ganto, may pagpag sa baunan na naiwan sa silid-aralan at matatandaan na lang pagdating ng pasukan. Gusto mo ng pasuan, pero sa lamig ka mababalot. Yung AC split type compressor ko yung iyong kabaong. Ang kulit ng line AC ko split type yung compressor ko, yung kabaong. Sa Sharp Condura, carrier ko, Lin Samsung. Ade, nagbabanggit lang ako ng brand. Alam ko namang ikay wala nun. Umaasa sa pagkopya ng kalaban. Umaasa sa pagkopya ng kalaban. Pansin ko ilang taon. Nagtagumpay ka bilang rapper. Tingin ko hindi ganon. Pero kung gusto... Tingin ko hindi ganon. Ang kulit. Gusto mong manalo, kung naalala mo pa yon, yung Carlito na nagsabi at tumalo sa'yo noon, na tumalo daw sa akin sa di malaman na rason. Shoutout kay Carlito, no? Magubad ka ng maskara, ng sayad masubukan. Ikaw di mo kailangan maghubad, isa kang buhay na kasuotan. Na ang pagkakakilanlay mapagpanggap talaga, nila lang humihinga lang sa ilong ng iba. Alam kong ikay kabado, pag sa kaliwa ka dumikit, rinig ko yung bagsakan sa puso mong nanikip. Siglak na'y nakaigit. Pagkahawak ko ng beat, mga ugat ay pumitik, lupang hinirang ay tinapos, wala nang kamay sa dibdib. Gaano ka solid ng flip top yun? Isipin nyo, merong isang MC sa Mindanao na ganyan yung style na napaparo natin lahat ngayon. Di ba? Kumbaga parang, hindi, alam ko, sa ibang liga, sumasalang na siya, pero syempre yung platform na meron ng flip top, sobrang daming manonood sa'yo. So, ibabalik ko lang din yung, kumbaga, baliktad lang na perspective. Isipin mo yun. Oo, exposure sa MC, pero yung tayo, yung delight din na, yung di ba? Parang fuck. Meron tayo, kumbaga nakadiscover tayo ng ganito. Dati nung wala pang flip top, ilan lang ako pero sa personal kong ilan lang alam kong MC na galing Mindanao. Yeah. Pero ngayon, parang alam na natin karamihan sa kanila, no? So, astig lang yun. So, round 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points si Article, no?
yung mattress rebat. Pinuntusan ko yun. Lalo pa yun nga, ano yan, translate pa siya lang lahat, di ba? So, bilang si Chirya, isasabit ko si M-Side bilang si Chirya, nagtitipid sa laruan, babalik yung ulo, tas yung compressor yung kabao. Tingin ko hindi ganon yung tungkol sa parang siguro napakagaling ni M-Side o kung ano man ganon. Parang tingin ko hindi ganon. Simple lang pero effective yun. Tsaka yung di malaman na rason, parang simpleng ligaw na bala kay Carlito yun eh, no? Tangina, Carlito, Tas wala nang kamay sa dibdib. Pinuntos ako na din. So yeah, tingnan natin round 3 ni M-Side. Yo, sa mga maniniwala dyan sa sinabi niya na malalim pero ang ibig sabihin lang ay bobo ako, paalala ko lang tol, laban mo kay Carlito, isa ako sa bumoto sa'yo. Paano ba? Doon pa lang natalo na si Arctic. Ayan, yung linya mo na disgrasya. May matris yung nanay natin kaya kinain kita kasi hindi ka nakasya. Toby Maguire, ginamit na yun ni Lipcram Pinapatos mo pa? Ano, porket nagamit na yung linya, tinatanso mo na? O sige, Carlito. Sinabi ko kay Carlito, habang isa-isa na kayong nagre-retiro, ako makikipagpukpukan pa sa mga bago. Hinug ka na daw, sabi ni Enigma. Alam mo bang ganyan sabi niya kay Kairam bago siya maging aso? Ang kulit eh. Parang parang tama ba na si Bayani ay sidekick dati ni Agamulak sa isang show? Parang ganun eh. Ganun yung dating eh. Oo, konti lang yung jokes na handa ko. Kasi hindi naman ako joker at ako ay aminado. Kaya kung pumunta kayo para sa jokes, doon kayo manood sa Senado. Literal na nilapatan ko na lahat ng format ng battle rap. Tatak mo sa bunbunan. May mga umakyat na dyan na ako naging tungtungan habang nagbubuhat ka pa lang ng bangkuan. Never meet your heroes, ika nga. Ano bang ibig sabihin ng linya? O baka namali ka lang ng panahon at ngayon ako ay nasa aking villain era. Kaya sige, ngayon payag ako. Ako ang masama. Makikita mo kung gaano ako kagahaman. Sa magcha-champion sa langit lupa, congrats, ako sunod mo na kalaban. Ganun. Galing, ganun. Kahit sino sa inyo, sa mga tropa sisik, blitzen, putang ina nyo. Yan ay hindi dahilan. O ayan, binigyan ko na kayo ng rason para hindi galingan. At ikaw, gets ko kung ang nasa isip mo, kaming mga bago, delikado. Tanggal yung bagsik mo pamihado ngayong natapat ka sa tituladong veterano. Kahit anong ibato mo, ibabalik ko. Ibalik mo man, ibabalik ko uli. Ako dadali mo sa underground para mo lang akong ihahatid pa uwi. Teritoryo ko to. Wala ka pang nagagawang hindi pa nagawa ng mga dati. Gaya ng isasabit daw yung M-Side parang chichirya, di mo ako mapipitas. O diba, nasulat ko na bago mo nasabi. Pero freestyle lang yun. Kasi sa kung paano mo simulan, alam ko na kung saan bagsak na mga banat mo't atake. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na, fuck, wala pa akong balak gumarahe. Thank you, sir. Good night.
Whew. Kaya kita hiningi kay Enigma kasi sa talento mo, respeto ako. Pasensya na kung yung balang tumagos kay Plaridel dumiretso sa'yo. Sayang, bata ka pa. Marami ka pa sanang kakainin bigas at sinaing. Kaso wala eh. Collateral damage, nadamay ka lang. Shit happens. Pero sige, tong liwanag na to, ipaghatian natin. Kasi kung saan madelay, may dyan ako. Hindi pangunahing usapin nakikitain. Sa paanyaya mo ay laging nakatango. Kung gusto mo, mauna ka na ding humamig. Di naman sa nagbibilang ako. Kasi kung kukunin ko yung para sa akin, walang matitira sa'yo. Ay. Sarap, no? Ano? Manalo matalo? Puta, di na para mag-abang pa ng hatol. Kung si Plaridel di na makakatakbo, ito tumakbo man, wala nang habol. O porket round na baka may mag-uwian dyan ah. Yun narinig at nakita nyo, sapat na ba? Parang basketball lang yan. Kung mag-uwian man yan, yun ay dahil tambak ka na. At sinadya kong baguhin yung ender ko sa round 3. Total, inanos na naman ni Arik. May laban ako sa parating na July. Sa harap ng santo na to. UFC ang dating. Ano ba namang masampulan ng freestyle to ng kampiyon ng POI? Samantalang ito, hindi nakasabay, kaya uwi na mga bay. Ang init, putang ina, paano yung AC kanina papatay? Huwag ka na mag-round 3 article. Huwag na. Dahin na yan. Dahin na. Ang gandang follow through ni MZite galing do sa battle niya kay Plaridel, no? Stig. Maliban sa siyempre sa fan ako ng art form na to, nag-e-enjoy na rin ako makita yung mga storyline eh. Yeah, so astig lang yung nagiging naratibo kay MZite kung nasa na siya ngayon, di ba? Yung sa kwento ang galing. Para siyang kumbaga parang kagaya sa Toronto Tempo, nanonood ako ngayon ng WNBA. Kakasimula lang, may bago na silang, may team na dito ng WNBA Toronto. So, sa isip ko, susubaybayan ko. So, ngayon laging talo dahil injured yung star, pero talo dahil first year pa lang. So, natatawa sila sa akin dito dahil parang, pero yun, lagi naman talo. Pero akin, hindi. So, yung story tinitingnan ko kung paano mag-unfold, di ba? So, yun, eto astig lang yung parang storya ni MZite. Isa ako sa bumoto sa'yo. Ang gandang rebat nun, tsaka yung di ka nakasya sa sinapupunan. Tas bago siya maging aso si Kairam. Shoutout kay Kairam. Tapos yung kung gusto mo ng jokes doon sa Senado, ako sunod mo na kalaban. Yung sa magcha-champion sa langit lupa, no? Astig na call out eh. Parang tangina, game. Di ba? Sparring na tayo. Yan. Ang ganda rin. Tapos yun nga kung paano niya kinall out si Ice. I'm sure scripted yun. Pero ang UFC nung pakiramdam, kahit sabihin mo scripted yun, hindi nagmamatter dahil yung art form, yung sulat, yung performance, yun yung ma-appreciate mo doon, no? Tas yung iahatid mo pa uwi underground, tas wala pa akong balak gumarahe, yun, tangina, panapos yun.
tas yung dumiretso sa'yo. Nakalimutan ko pa paano yun. Tsaka walang matitira sa'yo. Kapag kinuha ko yung para sa akin, walang matitira sa'yo. Tas yung wala nang habol, parang yung laro niya doon, pinuntusan ko yun. Tsaka yung kanina papatay itong AC, kaya mainit. Tangina, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Napaka-solid. Ano, wag na. Tama na to. Speaking of Toronto Tempo, game na ng Tempo ngayon. Kaya tapusin na natin to. Nanonood ako. Hassle sa pakiramdam ni Article. Yo! Yo! Shoutout sa crowd dahil ang masaya mag-perform sa ganyang klaseng crowd na may ganyang energy sa'yo, no? Although pressure yun, sabihan ka ng bawi. Parang tanginan nyo, di ba? May mga few battles na nung round ko na biglang bawi, sinabi ng crowd na para sa tanginan nyo, hindi niya nakuha yung round na yun, no? Alam mo yan? Bola niya si Arik. Tingnan niyo format ng event. Maraming rooking umattend at yun ang plano niyang higit. Kaya nga tayo nandito para isahang parinig na kesyo siya ang dahilan ng mga ganitong silid. Hoy! Nandito mga yan para sa ibang dahilan at hinarap ako sa iyo para maging basihan na kapag ganyang veterano madali lang tagustahan na kahit sino sa amin dito gagawin kang baguhan. Isa to sa rason, ba't pamantayan bumaba? Ano, itatanggi mo pa, ikinukulam mo na nga. Para matukoy talaga kung sino nga bang may gawa, magtutunaw ako ng tao, papatak ko sa batya. Mga larawan na buo, rekta pinta, walang masilya. Magpapangalan muli ng balang pumatok sa takilya. Magfi-fit sa M-Zite, saktong 6 yan na letra. 6 na gunshot, parang bandila ng Australia. Oops! Speaking of Australia, maglilipat na ng lunggatong minsan daw taga Salo. Huwag kang mag-alala. Sasalubungin ka namin ni Keja ng kamao ng kanggaro. Pero sinong maiiwan? Wala nang motos na lalawak. Bumuo ka lang ng sandatahan pero di ka naghasa ng tagahawak. Pagkat makasarili, wala kang kanang kamay. Captain Hook na pumalaot ng yaman sablay. Sino pa nga bang mga tatanggap ng liga niya, bay? Kung may bahid na ng usapin sa bayad, aray. Di na para pag-usapan. Hindi na para pag-usapan pero pinag-usapan mo. Tangkilik nga ng tuso. Bumuboses daw sa bayan pero may bingi na puso. Ganyan ba yung panawagan mo dun sa huli mong subo? Sumilat ng DDS na kapareho niyang Pangulo. Robin Hood na mga mula at isang payapang residente. DDS ka pa rin, hindi na para dumipende. Tagahilom daw ng sugat gawa ng dating presidente na kapag sinunog naman tong Robin, mangangamoy Duterte. Paano ko nasabi? At patunayan na legit, yung kanta nyo kay Digong di nyo makuhang madelete. Dahil ba sa kumikita pang higit, di nyo kaya na maskip, kundi malunok katotohanan, DDS ka na ulit. Ka-share ba yung channel? Pati mo sabihin sa kanya. Sa'yo pa nga mismo galing yung sigaw ng pagkakaisa. Puro bukang makabayan lang pala gamit yung wikang malansa. Kung mahal mo ang Pilipinas, ba't talilipat ng bansa? Para sa pera, nga naman, di ka bubuhayin ng prinsipyo. Mas di ka mabubuhay kung magtatagal ka rito. Babasa ng mga buhaya, marunong na ring magbilang. Abakada nga tingin nila sa tulad mong timang. Sa peryahan ng gobyerno na aliw yung iilan at normal na lang pagtawan ng bangkay ng sibilyan.
Habulan para sa buhay, sino kayang magwawagi? Tung kampiyon ng isa buhay o bumubuhay ng sawi. Kung nauna mga paa mo sa karera mong gawi, ako na bahala magpasan ng katawan mo pa uwi. Solid pero kay M-Site yung third round na yun. Sigurado. Bale, first round sila tie pero second and third nakuha ni M-Site, no? Yung ganitong silid. Ayan. Yan. Tunog ng lababo sa taas siguro yun. Ganitong silid. Tas yung baguhan kahit sino dito, ganyan. Tas yung bingi yung puso, inuntusan ko yun. DDS ka na ulit. Touch move ka doon, M-Site. Tsaka yung kung magtatagal ka rito, mas mamamatay kung magtagal ka rito. Pero clearly nakuha ni M-Site yun. Rounds 2 and 3. First round, tie sila. Galing parehas. Shoutout sa inyo, tanginan nyo. Galing nyo. Kakaasar. Salamat sa inyo na bibigyan nyo ako ng inspirasyon na magsulat. Alam mo yun. Stig. Right of way, day 2. M-Site versus Article Clifted. Mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho at napaka-solid na laban yun. At mag-iay, 1 beses para sa sarili nyo at para sa 2 araw natin. Dito sa Right of Way, maraming salamat. Maraming salamat talaga sa tiwala at suporta ninyong lahat. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay M-Site. Bro, maraming salamat. Enigma, syempre maraming salamat Flip Top. Supportahan nyo, Article Clifted. Napaka-solid niyan. Hinog na yan. Sobrang solid. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out, relax. CCU boys. Lahat ng mga kaibigan ko dyan, tangina, solid na M-Site. Alam kong ganun lang yung pyesa ko, pero tangina, kaya niyang siksikin lahat eh. Yo, Ilaya, grabe yung palitan nila pero kitang-kita naman sa video. M-Site. Nakakatangin na umula ng punchline sila parehas. Pero siguro kay M-Site boto ko, parang yung pinaka putang inang mabigat na punchline, parang kay M-Site ko nadinig, sa kanya nang galing. So, sa dami ng punchline, halos parehas lang, pero yung mga talagang tumatagos, parang kay M-Site ko nadinig. So, M-Site. Yo, C9. Binoto 3Gs. Hindi, joke lang. All 3 rounds, M-Site, pero special mention dun sa round 3 ni Article Clifted. Ang ganda nun. Ang sarap balikan ako sa enjoy lang yung battle. M-Site. M-Site binoto ko. Hindi ko malala yung rounds, pero kabuuan malinaw M-Site yun. Pero yun nga, material sa M-Site, pang body bag, hindi pumayag si Article. Kahit lamang sa M-Site, hindi siya pumayag malagay doon. Congrats pareho. M-Site solid. Yun, Rafian, binoto ko si M-Site. All 3 rounds, pumapalag naman si Article. Pero nung pagdating sa kada round lumalamang si M-Site, siguro yung sa experience makikita mo doon. Pero sobrang laking shoutout sa props kay Article Clifted sa pagpapakita na hindi siya pwedeng mabadibag. Putang ina, lalo nung pagkatapos ng round 3 ni M-Site, pinakita niya pa rin, lumaban pa rin siya doon. Kaya putang ina, solid Article Clifted. At kay M-Site, putang ina, inugatan na yan sa eksena at mahirap talunin pag papunta na sa Australia. Kaya M-Site. Tayo na yung battle na yun, parang ewan ko, parang first time ko naranasan yung ganong kainit na battle. Mainit yung venue pero mas mainit yung battle namin, yeah. Habulan para sa buhay, sino kayang magwawagi? Tung kampiyon ng isa buhay o bumubuhay ng sawi. Kung nauna mga paa mo sa karera mong gawi, ako na bahala magpasan ng katawan mo pa uwi. Yun, mainit pa rin. Katulad kanina. Sobrang init. Pero yun, masaya yung battle. Napakaganda ng palitan. At syempre gusto ko lang din i-acknowledge yung ganda ng material ni Article. Sobra.
Lalo na yung round placement niya. Pag tinignan mo siya sa malayuan, alam mong nandun siya sa tamang pwesto, yung mga material. Kaya ang ganda noon, sobrang galing at sana nagustuhan nyo. Sana nagustuhan nyo yung naging takbo na laban. Samantalang ito, hindi nakasabay, kaya uwi na mga bay. Ang init, putang ina, paano yung AC? Kanina papatay! Yun nga, yung ongoing pa rin yung yung album ko. Sana masuportahan kung lalabas din yun. Gusto ko sana i-release yun sa birthday ko ngayong June. Alam nyo na, yung abangan nyo lang yung Facebook ko para batiin nyo ako ng happy birthday. Yeah. So yun, syempre Motos Battle League pa rin at kasalukuyan na-move lang yung event namin pero papunta na kami ng semifinals. July 2nd week after ng event sa Then yung semifinals, then pupunta kami ng finals, then may isa pang gala ulit na sinusubukan, may gagawin kaming podcast. Then yun, yung yung pagka-camping ko, babalik ako sa pagka-camping dahil yun, tapos na ulit yung trabaho. Pero bago magtrabaho ulit, dun muna tayo. Tapos yun, sana supportahan nyo yun. Then susulpot kami ng music pa unti-unti. Kaya yun, sana masuportahan nyo. Maraming salamat. Yo, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga naniniwala sa akin doon, kahit pinakita ni MZ yung pagiging veterano niya, na-appreciate nyo pa rin yung gawa ko. Nakasabay din ako kahit papano. Subaybayan nyo pa ako sa next na battle ko kung meron man. At saka suportahan din yung music ko. May album ako dati. Sana ma-spatan nyo. Yeah. Sa lahat ng mga nakasuporta at nanonood, maraming salamat. Palagi pa rin na alam niyo yun, lalo na ibang nag-message pa sa akin ng personal na sumuporta. Maraming salamat sa inyo, nababasa ko lahat yan. At na-appreciate ko na hanggang ngayon nakasuporta pa rin kayo. Siyempre hindi lang sa akin, sa mga kapwa MCs, sa buong liga, hindi lang sa Flip Top, pati sa buong mga underground leagues. Yung kung meron man kayong mga local underground battle league sa lugar nyo, suportahan nyo rin kasi hindi nyo alam, baka sa mga susunod na taon, doon na sa lugar nyo manggagaling yung isa sa mga representative ng Langit Lupa. Suportahan na natin lahat. Maraming salamat. Yes. Tama. Congrats sa parehas. Tangina, napakagaling nyo, gago kayo. Yeah. Nag-enjoy ako. Sana lahat na nakinood nag-enjoy din. Damn, mahaba. Okay. Ano lang ibig sabihin yan? Yes. Okay, salamat sa inyong lahat yo. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na dahil hinahabol ko yung 100,000. No? So, yeah. Hanggat sa muli. Kita-kits tayo at respeto lang lagi at pagmamahal yo. Yeah. Peace.